Liwanag sa landas ng buhay. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Mula sa mga karnasang hango sa tunay na kasaysayang ipinadadala ng ating mga tagapakinig, mga karnasan kung paano nila natagpuan ang tunay na liwanag sa landas ng buhay. At ngayon, narito ang isang liham kasaysayang padala ng isang ating tagapakinig. Glory to God. Dear Brother Mike, alam nyo, sa lumang buhay ko, ako ay dumanas ng kabiguan sa buhay. Kaya naman, nang dahil sa kalungkutan, nagawa kong makisama sa isang lalaki na hindi ko naman minamahal. Alam nyo, noong mga panahong yun, hindi naging maganda ang aming pagsasama. Kaya naman, walang pagmamahalan sa aming tahanan. Hayaan nyo pong sa ganito ko simula ng aking patotoo. Ivy, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka ba umiiyak? May problema ka ba? Hilda. Bakit ba? Bagsak kasi ako sa NCE natin. Ha? Paano pa ako makakapag-college nito? Paano ko pa makukuha ang gusto kong kurso sa nangyari to sa akin? Ivy, wag ka nang umiyak. Marami ka pa naman pagkakataon para makakuha muli ng NCEE. Sa isang taon, mag-take ka uli. Oh, ayoko na. Nawalan na ako ng gana. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Sayang lang yung mga pinaghirapan ko. Yung pagpapakapuyat ko sa pag-aaral ko para lang maipasa ang NCEE natin. Tapos, ito lang ang kahihinatnan ng lahat. Hilda, masakit ang nangyaring ito sa akin. Hindi ko matanggap sa sarili ko. Huwag mo sabihin sa akin ha, nang dahil lang sa pagkabaksak mo sa NCEE natin, nawalan ka na ng gana sa buhay mo. Hilda, huwag kang ang ganyan, Ivy. Huwag kang malungkot. Kagaya na nasabi ko sa'yo, may pagkakataon ka pa. Hindi ito ang katapusan ng mga pangarap mo. At ngayon, sa pagpapatuloy ng liwanag sa landas ng buhay. Ate, ipinapatawag ka ni Inay, kakain na raw. sige na. Kumain na kayo. Hindi ako nagugutom. Hindi ka na naman kakain? Ano ba nangyayari sa'yo, ate? Gusto mo bang magkasakit ka niyan sa ginagawa mo? Mas mabuti pa nga. Para mamatay na ako. Ate! Sige na, Monet. Iwan mo na ako rito. Gusto ko mapag-isa. Magagalit si Inay kapag hindi ka pa rin lumabas ng kwarto mo. Ano ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Iwan mo na ako rito. Ikaw ang bahala. Bakit kaya ganito ang nararamdaman ko? Pakiramdam ko sa sarili ko. Wala na akong silbi. Wala na akong kapag-apag-asa sa buhay. Lahat ng mga pangarap ko, nabigo ng lahat. Wala na. Ang mabuti pa siguro,
Mag-asawa na lang ako para magkaroon naman ng saysay ang buhay ko. Pero kung mag-aasawa man ako, sino naman ang lalaking pakikisamahan ko? Alangan namang si Vincent. Hindi ko naman siya mahal. Bahala na. Siguro na naman, matututuhan ko rin siyang mahalin kapag nagsama na kami. Pero ang importante sa ngayon, makagawa ako ng paraan para magkaroon ng katuparan ng plano kong to. Ivy, paano na ngayon yan? Ginabi tayo sa panonood ng sine. Sigurado ako na makakagalitan ka na naman ng nanay mo. Oo nga eh. Ito nga iniisip ko kanina pa. Anong gagawin natin? Eh, bakit ako ang tatanungin mo? Ikaw ang lalaki eh. Bahala na. Siguro, ako na lang ang haharap sa nanay mo. Sasabihin ko na lang sa kanya ang totoo na kaya tayo ginabi dahil nanood tayo ng sine. Wag na lang, Vincent. Ha? Alin ang wag na? Wag na tayong tuloy sa amin. Ano? Teka. Isang ka uwi? Ito na ang pagkakataong pinaplano ko. Sasama na ako sa'yo, Vincent. Ivy, may sinasabi ka ba? Ha? Hindi mo na sinagot ang tanong ko ah. Ano ba? Uuwi ka ba sa inyo o hindi? Sasama na lang ako sa'yo, Vincent. Ano? Teka, sasama ka sa akin? Ivy, hindi ka ba nabibigla? Hindi ka natatakot? Kaysa naman sa mapagalitan ako ng nanay ko, mabuti na lang yung sumama na lang ako sa'yo. Pero... Ano ba? Papayag ka ba o hindi? Gusto ko sana, kaya lang. Ang akala ko ba mahal mo ko? Oo, mahal kita. Pwes, patunayan mo ngayon yung pagmamahal Ako, ayoko magsama na lang kayo nang hindi man lang ikinakasal. Hindi naman ako tutol sa gusto niyo mangyari, sir. Kaya lang, kung ngayon niyo gustong pakasalan ko si Ivy, wala pa ho akong pera eh. Hindi naman ako naghahangad ng engaranding kasalan, Vincent. Kahit nasa US, papayag ako. Basta gusto ko lang maging legal ang pagsasama niyo ni Ivy. Kung yan ang gusto niyo, pakakasalan ko si Ivy. Kahit na anong oras, mabuti kung ganon. Pues, dalhin mo rito mga magulang mo. Ha? Dalhin mo siya bukas. Gusto kong magkausap kami para maihanda ang nalalapit ninyong kasal ni Ivy. Oo, sir. Ate, talaga bang buo na sa loob mong pagpapakasal kay Vincent? Hindi kaya napipilitan ka lang? Hindi ba noon ang sabi mo sa akin, hindi mo mahal si Vincent? Pero bakit ngayon magpapakasal ka sa kanya? Ate, gagawin mo ba ito dahil sa nabigo ka sa mga plano mo sa buhay? Ate, huwag kang maging padalos-dalos. Baka pagsisihan mo lang ang gagawin mong ito. Hindi, Monet. Buo na ang pasya ko. Nakahanda na ako magpakasal kay Vincent bukas. Ate? Mabuti na to, total. Wala na namang pagkakataon para matupad pa yung mga pangarap ko. Pero magiging unfair ka naman kay Vincent niyan. Ang akala niya, magpapakasal ka sa kanya dahil mahal mo siya. Matututuhan ko naman siguro siyang mahalin. Ate? Monet, nakikiusap ako sa'yo. Tayong dalawa na lang sanang nakakaalam nito. Huwag mo na sanang maikukwento ito kay inay at itay, ha? Makakaasa ka, ate.
Magsikain lang kayo dyan. Sige, magsikain lang kayo ha. Huwag kayo mahiya. Oy, pare. Jo, mabutit nakarating ka. Congrats ha. Nasaan ba si Mrs.? Ha? Ayun oh. Ando siya, may kausap eh. Mukhang malungkot ang mukha niya. Oo nga eh, siguro napagod lang yun kasi marami kaming bisita eh. Siguro nga. O paano pare? Kumain ka na lang dyan ha. Pupuntahan ko lang si Ivy. O sige pare. Ivy. Ivy. Vincent, Alam mo, kanina ko pa napapansin na malalim yata ang iniisip mo. Doon pa lang sa munisipyo, ganyan ka na. Bakit ba? Masama bang pakiramdam mo? hindi. Huwag mo na lang akong pansinin. Ay, ang mabuti pa siguro, halika. Samahan mo ko asikasuhin yung mga bisita natin. Nakakahiya naman sa inetitay mo, tingnan mo. Sila pang humaharap sa mga bisita natin. Oo. Ha? Halika na. Vincent! Asikasuhin mo nga muna yung bata, masakit yung ulo ko. Ikaw na lang. Alam mo naman naglalaba ako dito eh. Ano ba? Iwanan mo nga muna yung ginagawa mo. Oo, nariyan na. Bilisan mo, kanina pa sumasakit yung tenga ko sa iyak ng batang yan eh. Ay nako. Bakit ba ang init ng ulo mo? Bihira naman to, nako. Baby. Halika na. Ayan na, nakaragay na yun ng papa. La 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 la. Oh, Ivy, tingnan mo. Marunong na talagang kumilala itong anak natin. Oh. Alam niya, nakarga ko siya. Ay, Ivy, siya nga pala. Bakit ba sumakit yung ulo mo, ha? Mali ko, sa biglang sumakit yung ulo ko eh. Bakit ba ganyan ka kung makasagot? Para tinatanong ka lang eh. Pwede ba kung nga akong kausapin, ha? Teka nga, bakit ka pa nag-aaganyan? Ano bang problema mo? Wala akong problema, wala. Ivy! Ang bihirang babaeng yun, ha? Ano nangyayari doon? Painit na naman ang ulo. Ay, nako, baby. Nako, bakit kaya ganyan yung mama mo? Alam mo, kung minsan, hindi ko maintindihan ang ugali. Ivy? 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 Ikaw pala, kuya. Oh, Mabuti at dumating ka na. siya nga pala, ang ate mo. Wala eh, umalis. Ha? Kanina pa ba? Kanina pang tanghali. Ano? Kaninang tanghali pa? Hindi ba niya nasabi kung saan siya pumunta? Hindi, kuya eh. Basta, bigla na lang siyang umalis. Ganun ba? Si baby. Tulog na. Kuya, gusto mo bang kumain? Ipaghahain na kita. Wag na. Hindi naman ako nagugutom eh. Sige ha, punta ko muna si baby ron. Kawawa naman si kuya. Parang nagiging tau-tauhan lang siya rito sa bahay. Pati ito namang si Ate Ivy. Hanggang ngayon, hindi pa rin umuwi. Saan na kaya nakarating yun? Bakit ba parati mo akong inuusisa? Lahat na lang ba ng puntahan ko kailangan mo pang malaman? Nakakais ka na eh. Huwag ka namang magalit. Para tinatanong ka lang eh. Masama ba yun? Oo. Bakit ka ba ganyan? Alam mo, Ivy, mula na magsama tayo, hindi na kita nakitaan na gumitiman lang. Parati kang nakasimangot. Minsan tuloy, naiisip ko na parang hindi mo ako mahal eh. Pwede ba? Huwag kang magdrama dyan. Yan naman ang hirap sa'yo eh. Hindi ka ba makausap ng maayos? Ivy, ano bang problema mo? Sabihin mo nga sa akin, ha? Hindi ka ba masaya sa piling ko? Hindi pa ba sapat ang pagmamahal na ipinapadama ko sa'yo? Sabihin mo kung kulang, ha? Ano pa? Di ka ba talaga titigil? Inaantok na ako. Ivy naman, teka naman. Huwag ka naman ganyan. Hindi na ako natutuwa sa'yo, Vincent. Naiinis na ako. Okay. Sorry na. Yan mo sa susunod. Hindi na lang ako kikibo. Ivy, harapin mo naman ako. Huwag mo akong talikuran. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Naiinitan ako. Saka huwag mo nga akong yakapin. Init-init. Eh di wag.
na talaga ako kay Ivy. Sobrang ang ginagawa niya sa akin. Alam mo, kung hindi ko lang talaga siya mahal, baka matagal ko na siyang nilayasan. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Natatangay ka na ng galit mo eh. Kaya mo nasasabi yan. Ewan ko. Pero alam mo, sa totoo lang, mula na magsama kami, hindi ko man lang siya nakitaan ng kasiyahan sa piling ko. Ha? Oo, Bakit ganun? Huwag mo sabihin sa akin na hindi ka niya mahal. Bakit siya nagpakasal sa'yo kung wala siyang pagmamahal na nadarama niya para sa'yo? oo nga eh. Pabira ka na. Pero pare, bakit ganito nangyayari sa relasyon namin? Di ba? Ginagawa ko naman ang lahat para maging maligaya sa piling ko. Lahat ng pangangailangan niya binibigay ko naman. Pero parang baliwala pa rin sa kanya eh. Hindi ko siya nakikitaan ng kahit na konting kasiyahan. Alam mo pare, mahirap nga yung problema mo eh. Siguro ganito no? Mas mabuti siguro kung yung mag-usap kayo, yung masinsinan, kayong dalawa lang. Kausapin mo siya. Isa pa nga yan sa problema pare. Hindi ko rin siya makausap ng maayos. Ha? Pagka mag-uusap kami, kapag may tatanong ako sa kanya, parati siya nakataas ng boses. Yung asawa mo? Oo pare. Aba, pambira naman. Para ano pa, naging mag-asawa kayo kung ganyan siya. Naku pare, kung ako sa'yo, ha? Ay, hiwalayan mo na lang siya. Ano pare? Hiwalayan ko? Sabi mo kung Pare, hindi magkasundo eh. pare, hindi ko yan magagawa. Mahal ko si Ivy. Siya lang ang kaligayahan ko. Kung ganyan naman ang ginagawa sa'yo eh. Di bali na lang pare. Parang hindi kayo nag-uusap, para kayong mga tol sa bahay. Pagtitiisan ko na lang kung ano yung mga ginagawa niya sa akin. Alam ko na darating din ang araw na magbabago rin ang pakikutungo niya sa akin. Bahala. Ate, hanggang ngayon ba naman, hindi mo pa rin magawang mahalin si Kuya Vincent? Habang buhay ka na lang bang ganyan? Paano na ang relasyon ninyo kung ganyan ang nararamdaman mo? Hindi ko nga maintindihan ang sarili ko eh. Alam mo, Monet, mabuti namang asawa si Vincent. Responsable siya sa lahat ng bagay. Kung tutuusin nga, buhay senyorita ako sa amin. Wala akong ginagawa. Halos pagsilbihan niya ako. Oh, ayun naman pala eh. Huwag mo sabihin na bato na talaga ang puso mo. Hindi naman. Siguro, kaya lang ako ganito. Dahil parati ko pa rin naaalala yung mga frustrations ko sa buhay. Kaya naman pati ang pagsasama ninyo nagsasuffer. Ate Ivy, ano man na nangyari noon, kalimutan mo na yun. Nakalipas na yun eh. Ang dapat, ang intindihin mo ngayon, yung pagsasama niyo ni Kuya Vincent, kasi may pamilya ka na. Ate, nararamdaman ko yung nararamdaman mo. Talagang mahirap limutin ang isang bagay na nagpahirap ng iyong kalooban. Pero kung tutulungan mo sarili mo na kalimutan ito, walang imposible. Magagawa mo yan, ate. Magagawa mo. Hindi pa rin ako dalawin ng anto. Bakit kaya ganito ang nararamdaman ko? Parang hindi ako magkaroon ng kapanatagan ng kalooban. Hindi rin mawala yung kaba sa dibdib ko. Mabuti pa. Manood na lang ako ng TV. Third thing to do if you want to get better than getting worse is fun. And in verses 3 to 4 of Proverbs chapter 3, it says, "Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then
you will win favor in a good name in the sight of God in Anong man. palabas to? Pag-ibig at Ang katapatan daming daw tao. ay huwag nating Tsaka- iwawaglit. Sino kaya nagsasalitang yun? Iukit natin sa ating puso. Bakit ganun yung mga sinasabi niya? Pag-ibig at katapatan. Kapag yun ang nakaukit sa ating Parang puso, tinatamaan tayo ako. magiging kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Bakit at ganito yung paningin ng nararamdaman ating ko? kapwa. Makinig kayo mabuti. Huwag mo na Parang kayo bigla papalakpak. akong Ang kinikilabutan. paliwanag ko sa inyo. Lalo sa mag-asawa. Anong meron sa programang to? Ang mag-asawang pinagsama ng Diyos, iisa ng Ito na lang ang panonoorin ko. Hindi na kayo dalawa, kundi isa. What the woman and the man feels, both of them feels. Ngayon, kapag ang katapatan at pag-ibig ng Diyos, kapag ang katapatan at pag-ibig na nasa puso mo ang manatili doon, kapag ikaw ay natiling tapat, at ang pag-ibig mo ay hindi binawasan bagamat nagkulang, nagkasala, at ikaw ay niloko ng iyong kabiyak sa buhay. Ang pag-ibig at katapatan na yan ay hindi may wawaglit, magiging kaaya-aya ka sa paningin ng Diyos. At kapag ikaw ay naging kaaya-aya sa paningin ng Diyos, pati yung asawa mong di ka napapansin, babaguhin ng ating Diyos. Amen? Niwala kayo? Kaya wag na kayong sunod ng sunod sa asawa nyo. Kung saan pumupunta niyan. Hayaan nyo ang katapatan nyo sa Diyos at katapatan sa may asawa nyo at ang pag-ibig nyo sa Diyos, pag-ibig nyo sa asawa nyo, ang mamayani sa puso nyo. Maniwala kayo. Kahit hindi ka pa nakapagbibihis, tititigan ka na ng asawa mo. Amen? Ibig sabihin ko kahit ka pa nakakapaligo, kahit ikaw gusgusin. Amen? Eh, totoo, iba-iba niyan. Bihis ng bihis, paligo ng paligo, lipstick ng lipstick. Hindi napapansin ng... Alam mo, Ivy, hindi yata ako makapaniwala sa nakikita kong ito. Ano nakain mo sa unang pagkakataon na gawa mo kong pagsilbihan? Huwag kang mag-alala. Simula sa araw na to, ito na ang parati kong gagawin sa'yo. Ivy? Inaamin ko, hindi ako naging mabuting asawa. Pero sana, mapatawad mo ko sa mga naging pagkukulang ko sa'yo. Napag-isip-isip ko na hindi nga pala tama yung mga ginagawa ko. Kalimutan mo na yon. Hindi naman ako naghahanap na pagsilbihan mo ko eh. Tsaka masaya naman ako eh dahil kasama ko kayo ng ating anak. Vincent, Purihin ang Diyos. Sa ngayon po ay tuluyan na akong binago ni El Shaddai. At bukod pa rito, masaya na rin ngayon ang pagsasama namin ni Vincent. Hallelujah! Ito ang inyong kapatid kay Kristo, Ivy. Inyong napakinggan ang isa na namang buhay na patotoo ng kabutihan sa atin ng ating dakilang El Shaddai dito sa Liwanag sa Landas ng Buhay. Ginampanan ni na Filipina Sumon, Vilma Borromeo, Ronald Lopez, Jimmy Manato, at Rose Toledo. Naglapat ng angkop na tunog, Jonas Billen. Musika, Ray Ensalan. Production Assistant, Karen Ablanya. Ito ay mula sa pangkalahatang pamamahala sa produksyon ni Brother Mike Villarde. Ito ay mula sa panulat sa radyo ni Didit Marasigan at Jimmy Manato. Direksyon, Resty Remo Tal...